So yan, bago po lahat ay magandang umaga po sa ating lahat. Danits Vlog is back again. Yan, mayroon po akong home service na dalawang despan. Ang isa po ang brand ay Standard. Ayan, despan. Ang isa naman po ay Walter Mark. Ganda ng kulay, yellow. Ang problema daw po nito mga idol ay number 3 lang ang gumagana. Kung isa ay totally hindi gumagana. So yan, atin muna po itatry para makita natin ang kanyang problema. Sasaksak muna po ang power cord na ring standard na despan. So yan, nakasaksak na po ang power cord sa aking extension. Pipindutin ko po sa number 1. Tingnan natin kung may reaksyon ng motor. Wala. Number 2. Wala pa rin. Number 3, umiikot nga siya. Ayan. Natin muna steady. Ayan, kung mapapansin nyo po nga ay umiikot nga po sa number 3. Ang despan na standard. So yan, i-off ko muna po ito. Titingnan ko po ang 1 and 2 nito na speed. Kung bakit siya hindi gumagana. Ito naman po ang ating isunod na testing. Itong kulay yellow na Walter Mark. Kukunin ko muna po ang power cord niya sa likod. So yan, nakasaksak na po ang power cord na itong yellow na Walter Mark na despan. Ang kanya pong switch ay nandito sa likod. Rotary switch. Pihitin ko po sa number 1. Ayun. Umiikot naman siya. Ayan, parang pilit ng kanyang pag-ikot ng hélice. Ayan. Tumakbo na rin. Number 2. Ayan. Parang hindi normal ang pag-iikot niya. Parang hirap po ang motor o shafting, busing. Parang may kaunti po naririnig na ugong o tunog. Number 3. Ayan. I-off ko muna po takin. I-double check po kung may problema o wala ang despan na Walter Mark. Unahin ko muna pong tingnan itong standard na despan. Balikan ko po kay mamaya. Tatanggalin ko muna po ang parts niya para matingnan po natin ang ayos. Checkin ko po ang mga busing shafting niya, capacitor, kung mag-good pa. Saka dito tayo magpupokus sa kanyang switch kung bakit hindi siya umiikot ang speed na 1 and 2. So yan, naibaba ko na po ang despan na standard. Dito na po. Ito na po ang switch niya. Nabuksan ko na po yung kanyang cover dito sa ilalim. Ayan. Ang sunod ko pong gagawin dito ay tatanggalin ko po ang dalawang tornilyo ng switch para makita ko po kung nagkukontak ba ang kanyang contact point na 1 and 2. Kung bakit hindi siya gumagana ang speed. Ayan. Nakahanda na rin po aking tester para ma-tester po natin kung anong problema nito. Kuha muna po ako ng brush. Matanggalan natin ang alikabok. Tanggalan po natin muna ng alikabok to. Bago pa po itong standard na despan na ito mga idol. Kung makikita nyo po ay sariwa pa ito. Mapula pa ang hasang po sa isda. Ayan. Ating muna linisin para maganda-ganda naman. Paspasan natin ang konting alikabok. Ayan. Tapos tingnan ko po kung nagko-contact ang kanyang switch. Pindutin ko number 1. Ayan, nalapat naman po siya. Number 2. Nalapat din ang contact point. Number 3. Ayan. Tetester ko muna po ito mga idol para makita natin kung may resistance ba o continuity ang kanyang 1, 2, 3. Ayan, calibrate ko muna po aking tester. Ayan, naka 0 ohms na yan. Tapos parang hindi masyadong kita. Ayan, kita naman. Pag basta po pumalo yan na normal na resistance, yan okay.
tusok ko po dito sa red, sa number 3, ang isang test probe. Tapos dito sa black. Ayan, wala nga pong, hindi nga po walang resistance o continuity ang nasukat dito. Lagay ko dito sa white, wala din. Tapos dito, black at white, wala rin pong resistance. Tapos dito ako sa line 2 ng power cord, number 3. Yun, merong continuity ang switch. Balik ko sa number 2. Ayun, meron din number 1. Ayun, meron din pong continuity. Ibig sabihin, good po ang switch. Merong continuity. Yan, suot ko pong gagawin dito. Itatanggalin ko muna po itong liig ng despan na ito para makakita po natin na chichikin po ang wirings. Baka may putol dito. Tatanggalin ko muna po ang tornilyo niya sa liig, saka yung swing arm na tornilyo. Yan, update ko po kayo mga idol sa aking ginagawa. Natanggal ko na po yung mga tornilyo. Ito na po ang bumungad sa akin. Ayan. Ang wirings po niya ay parang hindi pala nasunog talaga. Ayan, oh. Yan po ang ebidensya. Kaya siguro na hindi gumagana ang 1 into niya. Nagdikit-dikit na po ang wire. Nag-spark po ito. Siguro pagkakaipit po nung nakalagay dito na pang-ipit dito para malagyan ng tornilyo. Ayan po. O yan, nakita agad po natin ang ebidensya. Ito ang problema nito. Kaya sunod ko pong gagawin dito ay aking babaklasin po ang motor na ito para doon ko po ito maidugsong dahil medyo maigsi na po dito. Ayan, dumikit na rin po ang linya ng capacitor. May damage na rin na kaunti. Puputulin na rin yan at ating babaguhin ang dugsong yan. So yan, mamaya ko po kayo update pagka nabaklas ko na po yan. So yan mga idol, update ko po sa aking ginagawa po na despan na standard. Yung nag-spark na mga wirings niya na nagdikit-dikit, aking gawa na po ng paraan. Aking pinutol na po yung mga nasunog na wirings. Ayan po, aking dinugsong na lang. Ayan. Maganda po sana yung isang model na ang terminal ay nasa ibabaw. Kaso nga lang ito yung isang model na medyo dikit po ang nito. Spaghetti niya, ayan, oh. Fabric tubing. Kaya hindi ko na po tinanggal at baka maputulan po ng windings. Kaya meron naman pong pagdudugsungan dito kahit kaunti pa ay dinugsong ko na lang po. Nilagyan ko na electrical tape. Tapos nilagyan ko rin ng sapin sa ilalim at cable tie. Yan, okay na po yan. Nagawa natin ang paraan ng may salba motor na ito. Para magawa po natin ang despan na standard. So yan po yung aking simbolin lang po. Nalinis ko na yung mga housing niya. Saka yung shafting. Mamaya ko po kayo babalikan pagka ipa-final testing na po natin. Yan mga idol, final testing na po ito. Nagawa ko na po ang standard na despan. Yan, symbol ko na po ating pa-final testing. Kanina po hindi gumagana po ang number 1 niya at saka number 2. At isubukan po ngayon kung nagtagumpay po ako. Nakasaksak na po ang power cord niyan. Pindutin ko po ang number 1. Ayan, umikot na po ang ilisin niya. Tumakbo na. Tapos subukan natin ang number 2. Ayan, lumakas po ng bahagya ang pag-ikot ng ilisin niya. Tapos ating ilagay na sa number 3 para makita nyo po na lahat gumagana po ang kanyang speed. So yan, success na po ang trabaho po sa despan na standard. Nagawa po natin yung wirings na nasunog, na nagdikit-dikit. Liliit po ang windings nito sa loob.
baka maputulan tayo ay hindi natin magagawa po pagka ganitong ang sira na electric fan, kaya hindi ko na po hinalugog ang windings. Yan, atin po subukan kung magsuswing ito. Yan, pinindot ko po ang oscillation knob sa likod, nag-swing na. Yun na po talaga naging problema. So yan, tagumpay na po dito. Ari pong isa hindi ko na po ipapakita. Ikukwento ko na lang po sa inyo kung anong naging problema nito. Nitong Walter Mart na despan, ang nakalagay po sa unahan. Yan ang pangalan niya. Yan, balikan ko na lang po kayo pagka nagawa po natin. At kung magagawa ko po yan. So yan, update ko po kayo sa ginagawa ko pong despan na Walter Mart. Ito po, tapos na po ito. Nagawa ko na po. Ang naging problema po nito ay itong kanyang switch. Napansin ko po na yan parang nangitim na siya dito. Yan po yung nag-i-spark ng pagkaga, kaya nangangamoy po yan. Kaya may kakaibang ugong. Kaya pinalitan ko na po ng switch. Tapos ito pong kanyang capacitor. Ito po ay 1.8 UF. Ang nasusukat ko na lang po ay 1 UF, kaya pinalitan ko na rin po ng bago para ayos na. Yan, tapos na po yan. Magana na uli. Ayos na ang dalawa na test pan na home service po dito na malapit lang po sa amin. Hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po, baka pwede ko pong ilingin ang inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayo updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, nagpapasalamat po ako sa mga silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods. God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye-bye na po at maraming salamat po mga idol.